Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang magsumamba at magpuri sa ating Panginoon. Ang pangalan ko po ay si Brother Jonathan from Eljor, Baltimore. Tayo po ay sama-sama magpupuri sa ating Panginoon ngayong linggo. At tunay nga, sa piling ng ating Panginoon ay may lubos na kagalakan. Ang dulot niya ay walang hanggang kaligayahan. Amen? Kaya kung saan kayo naroon, tayo po ay ipalakpak ang ating mga kamay, sumawit po tayo at sumayaw sa ating Panginoon sapagkat wagas na papuri, wagas na pagluwalhati siya ay nararapat siyang tumanggap. Amen? Praise the Lord. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay parang sa may galap, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para kanino lamang? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sorry, pagkakataon na handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. 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 Amen, amen, amen. Amen. Yes, Lord God. Tunay nga, Lord God, ang lahat ng awit ng pagsamba at papuri ay para lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpagaling
gumaling sa aming mga kasakitan, nagbigay ng biyaya sa lahat ng aming mga pangangailangan, nag-ingat sa amin, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Salamat, Lord, at hindi mo kami pinababayaan. Sa iyo hindi kami nagkukulang, Panginoon. Hallelujah. Upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Ang lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Ang lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso ko. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Ang lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Ang lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Walang hanggang katapatan
Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa iyo. Isang pa natin, walang hanggan katapatan. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Dakilaan mo di mapapantayan. Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa iyo. Pipurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Dakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, iyong ang kapurihan. Walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Walhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang
Tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Amen, Lord God. Tunay nga, Lord God, walang makakapantay sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong dakilang katapatan sa aming buhay. Pinupuri, napasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we leave 2024 behind and face another year ahead of us, I would like to share with you the story of Joshua. The story of Joshua begins after the death of Moses. It recounts how the people of Israel possessed the promised land and settled into it. So the story of God's faithfulness to His covenant to Abraham, katulad nung sinabi ng chapter 1 verse 6 kay Joshua, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land that I swore to their ancestors to give them. You will lead these people to inherit the land that I swore to their forefathers. Ilang panahon na pang lumipas since na mangako ang Diyos kay Abraham at matagal na pong patay si Abraham, tinutupad pa rin ng Diyos ang kanyang covenant sa kanilang forefathers. Tayo po'y manalangin at pagpalain po tayo ng Diyos. As we face another year, Father, we thank you for all the wonderful benefits that you have done in our lives, in our families, and even in our ministries in the past year. Lord, we need your anointing, Lord, as we face another year. We need your strength and we need your grace because we will not be able to accomplish anything apart from you. We pray that your Holy Spirit will guide us and make us sensitive enough so that we may discern what is good and best for us and we may define your will in our lives. Lord, as we journey in life, we pray that you give us the courage to face whatever circumstance, Panginoon, na ibibigay mo po sa aming harapan. We thank you because we know that you will never leave us and you will never forsake us. In Jesus' mighty name, amen and amen. Now, by the time na ang story pong ito ay maisulat, dalawa na po sa portion ng Abrahamic Covenant ang natutupad. Una ay yung pong tinatawag na personal relationship ng God kay Abraham o yung tawag po na divine and human relationship. At nangyari po ito immediately when Abraham believed God. Both the Old Testament and the New Testament kino-confirm po ito dahil ang sabi po ng Genesis chapter 15 verse 6, okay? Abraham believed the Lord and he credited it to him. He credited it to him as righteousness. At kinonfirm po yan ng New Testament sa Romans chapter 4 verse 3 nang sinabi po ni Paul, what does Scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Ito pong portion ng covenant na ito ay nangyari immediately the moment Abraham believed God's promise. Now, another portion ng covenant na napulfill po nung mga panahong isinusulat na po ang story ni Joshua
ay yung pong tinatawag na offspring or posterity, yung pagdami ng lahi ni Abraham. At makikita po natin yan sa description ng Exodus chapter 1 verse 7. Ang sabi po ng Bible, "But the Israelites were exceedingly fruitful." Sabi nila, "They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them." That the land was filled with them. To the point na ang Pharaoh ay na-threaten po sa kanilang numbers at sila po ay binigyan ng oppression. And the only remaining portion na hindi pa po natutupad doon sa covenant ng God kay Abraham was the promised land. At dito po nagsimula ang story ni Joshua. Kasi after po na ma-deliver ni Moses ang mga Israelites sa Egypt, hindi po niya nagawang ipasok ang Israel sa promised land. Kaya si Joshua po, ang character na makikita natin dito na naka-highlight sa story, at makikita natin yung pong sovereignty ng God dun sa story ni Joshua. Kaya ang titingnan po natin dito una is the call of Joshua. Now, ang calling ni Joshua, no, after the death of Moses, may malaki pong transition on his part. Sabi po ng chapter 1 verse 2, "Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites." Now, ang transition po ay makikita natin from being Moses' follower or assistant, siya na po ang mag-assume ng responsibility ng leadership. So makikita natin ang struggle ng tao dahil for sure hindi po natin maiaalis na i-compare ng mga Israelites yung leadership ni Moses sa kanyang bagong responsibility. Kaya ito po ay transition napakalaki. Okay? Secondly, the task, no, that was ahead of him was extremely challenging. Sabi niya, "Get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites." So, napakalaki po nun kasi ang Jordan River po, no, ang sabi ng nakararami, is approximately 100 feet wide and 10 feet deep. Hindi naman siya ganun kalakihan sa mga panahong ito. Pero sa tuwing magkakaroon po ng harvest, dahil ito po yung source ng water supply ng kanilang mga pananim, during harvest time, ito po ay tumataas at lumalawak at ang current po nito ay lumalakas. And during the time na si Joshua ay inutusan ng Diyos na tumawid sa river na ito ng Jordan, no, nakalagay po sa chapter 3 ng same book, Joshua, verse 15, "Now the Jordan is at flood stage during harvest." So ito po yung panahon na sila ay tatawid. So imagine po yung taas ng tubig, yung lawak ng tubig at yung current na kanilang tatawirin, no? Ito po ay challenging sa kanya dahil hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari. Okay? Kung gagawa ng miracle ang God o hindi. So napaka-unpredictable, napaka-uncertain ng situation na yon. At hindi lang yung pag-cross ng Jordan, yung pangalawang challenge sa kanya is iuutos niya sa lahat ng mga Israelites to consecrate themselves before God. Sabi niya, to consecrate the whole nation to the Lord. Nakalagay po yan sa Joshua chapter 3 verse 5. At kailangang mangyari po ito sa lahat ng miyembro ng kanyang community. Not only that, ang isa pang challenging dito is how to conquer the land. So ang challenge po is to cross the Jordan River, to consecrate the nation before the Lord, and to conquer the land. Now, ang description, nung time na kailangan nilang i-conquer ang land, yung pong gate sa Jericho was closed. Sinarahan po nila yun na walang makakaalis, walang makapapasok. Ang sabi po ng chapter 6 verse 1, "Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in." So yung pong gate ay sarado at paano ka papasok? So imposible naman na
pumasok ka dun through the wall. Dahil ang description po ng wall, it was a mud brick defensive wall na ang thickness po ay 6 feet, 6 feet thick, and about 20 to 26 feet on high. Now, maaari ka makapasok, of course. But, ang problem, pag nasa loob ka. At ang Jericho was known as the land of giants. No, kaya kung makikita po natin sa story ng Numbers, chapter 13, verses 32 to 33, yung po mga spies na pinadala ng story, okay? Meron pong report na accurate, pero ito pong report na ito ay very discouraging. Sabi po rito, and they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. Now, sabi rito, the descendants of Anak come from the Nephilim. Ang Nephilim po, ito po yung mga known as giants during those days. We seemed like grasshoppers in our eyes, and we looked the same to them. Kung i-compare mo yung size natin, sabi ng mga nag-report, para lang tayong tipaklong. We seemed like grasshopper in our eyes. Ganon din sa kanila. So it was the land of giant. In fact, makikita po natin yung description sa scripture para makita natin kung gaano kalalaki ang mga tao ron. By the time na sila po ay nagdala ng grapes, no? Sa same chapter po, chapter 13, verse 23, ang sabi rito, they came to the valley of Eshcol, and there they cut off a branch which had one bunch of grapes, which had one bunch of grapes on it, so heavy that it took 2 men to carry it on a pole between them. They also brought back some pomegranates and figs. Ang lalaki ng grapes at yung pong dalawang tao ang kailangan. So, the task was extremely challenging kasi, pangatlo, it was a territorial expansion. Okay? Nakalagay po yan sa Joshua chapter 1, verse 4. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. So, ang story ng Joshua, una, ang transition on his part, napakalaki. Kasi from being an assistant, si Joshua po ay mag-assume ng responsibility, leadership responsibility, do sa post ni Moses after the death of Moses. At hindi mo maiaalis na i-compare ka ng iyong mga kasama sa leadership ni Moses. Lalo na, si Moses po ay isa sa prominenteng figure sa mga Israelites. It was a transition on his part. Secondly, the task was extremely challenging. Bakit? He was ordered by God to cross the Jordan River. At mangyari po yun during harvest time, mataas ang tubig at malakas ang current. Pangalawa, ang task po is to consecrate the nation before God. And yung task po is to conquer the land. And for them to conquer the land, kailangan po nilang mapasok yung gate. Kailangan nilang makonquer yung giants at kailangan nilang makonquer yung buong city, which was next to impossible. Kaya po, makikita natin that Joshua has all the reason to be discouraged and to be afraid because of that challenging task. And lastly, it was a territorial expansion. Okay? Kaya, punong-puno ng encouragement dito ang chapter 1. Yung salitang, do not be afraid and do not be discouraged. Kung titingnan po natin, makailang beses ipinangako ng Diyos kay Joshua dahil yung pong situation na haharapin ni Joshua ay wala pong ibang option for him except to trust the character of God. The character of God. In what way, mga kapatid? Okay?
Una, makikita natin doon sa Bible na ang sabi ng chapter 1 verse 6, be courageous because you will lead these people into the land that I swore to their ancestors. Na yung lupa na kanilang conquer ay matagal lang ipinangako kay Abraham. Namatay na si Abraham, namatay na si Isaac, si Jacob, si Joseph, and even Moses. Pero still, the promise of God stands. Ipapangako niya yan at gagawain niya yan through Joshua. Okay? At makikita po natin, mga kapatid, yung faithfulness ng God. Even nung time ng mga Israel ay manawagan sa Diyos, sa Exodus chapter 2, verses 23 and 24, makikita po natin how faithful God was nung time na yun sa kanilang buhay. During that long period, the king of Egypt died, sabi sa Bible. The Israelites groaned in their slavery and cried out. And their cry to help, for help because of their slavery went up to God. At tingnan niyo po yung sinabi ng susunod na passage. God heard their groaning and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Sinagot ng Diyos ang kanilang panangis. Hindi dahil sa nasa sirkumstansya sila. In fact, Diyos ang naglagay sa kanila ron. Sinagot ng Diyos ang kanilang groaning because He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So, yung consistency ng God sa kanyang promise, isa yon sa mapagtitiwalaan ni Joshua as he followed and obeyed God's direction. Okay? There is no other option for him because his situation seems impossible. But the consistency of God to His promise is reliable. Okay? Namatay na si Abraham, si Isaac, and Jacob, but their death did not nullify God's covenant to His people. Now, hindi lang yon. Napaka alarming ng future para sa kanya. Napaka-unpredictable kung ano mangyayari. Unknown ang future niya. Uncertain, Sabi pa ng marami. Pero as he journeyed, makikita natin yung character ng God, hindi lang yung consistency ng Diyos sa kanyang pangako. Number 2, the companionship of God. Kasi makikita natin dito, paulit-ulit mga kapatid, yung sinabi niya sa chapter 1 verse 5. Sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. Tingnan po ninyo yung companionship ng Diyos. As I was with Moses, so I will be with you. Yung companionship niya ng Diyos, na-experience yan ni Isaac, na-experience yan ni Jacob, na-experience yan ni Joseph, even to the point na si Joseph po ay nasa ilalim ng situation sa buhay. Sabi sa Bible, God was with Joseph. At yun po ang pangako ng Diyos sa kanya. Okay, as I had with Moses, sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. At ang sabi rin, I will never leave you nor forsake you. So yun lang ang option. Yung consistency ng God sa kanyang promise at yung companionship ng God sa kanyang journey. And of course, as he faces difficult situation, yung comforting words of God is enough para maging matibay siya. To be courageous, and to be strong. Sabi niya, be strong. Sa Joshua chapter 1, verses 7 and 8, sabi niya, be strong and be very courageous. Be careful to obey all that the law my servant Moses gave to you. Do not turn from it to the right nor to the left, that you may be successful wherever you go. So yung success ay pinangako ng Diyos kay Joshua. Yung success ay nauna na kay Joshua sa kanyang future. And then sabi niya, keep this book of the law always, okay, on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Naandun na po yung pangako in advance sa kanyang daratnan. But ang condition ng Diyos is that be very careful to obey
what is written in the book. Meditate upon it day and night so that you will be prosperous and successful. Nakakatuwa pong i-relate ang story na ito sa ating everyday life, no? Meron pong common experience tayo sa mga nangyari kay Joshua. Lalong-lalo na po naiiwan natin ang ating nakaraan, ang 2024, at tatawid po tayo. This time, we will cross not the river, pero tatawid po tayo ng panahon. At ang bukas po ay, sabi ko nga kanina, napaka-unpredictable minsan ng future. Unknown sa atin ang future, kaya nakakatakot. Napaka-uncertain. Kaya marami sa atin ang ayaw ng changes. Kung nakikita natin o ma-anticipate natin na may discomfort na ibibigay sa atin ang changes na yan, iiwas tayo. Pero hindi po, yan ay mga instruments ng God para mag-conform tayo do sa kanyang purpose, do sa kanyang plano. Okay? So, paano tayo makarelate? Yung common experience ba? Una, yung pong transition in life. No? Ito po ay common. Kung halimbawa mag-aasawa ka sa mga susunod na panahon, for sure, magkakaroon ng transition on your part. Kung lilipat ka ng residence, magkakaroon ng transition. Kung ikaw ay nag-iisip magpalit ng trabaho, merong transition. No? Even sa growth, merong transition. Even ang church natin, meron po yan laging transition. So, makakarelate tayo sa transition na yon. Pero part ng life ang transition. Hindi lang transition, no? Yung pong task. Yung task kay Joshua was extremely challenging. The same thing with us, no? The task is always ahead of us. At napaka-challenging po niya. Kasi kung hindi na challenging yan, hindi na tayo tatawag sa Diyos Kung hindi na tayo kailangan mag-struggle, hindi tayo tatawag sa Diyos. Kaya yung pong task na yan, mga kapatid, no? Dapat nating tandaan, part po yan ng transition Si Joseph, nang siya po ay dinala sa Egypt, may malaking transition on his part. Si Daniel, nung dinala po siya sa Babylon, may malaking transition. Ganon din si Joshua. At ganon din tayo, mga kaibigan. So, pinapahintulutan ng Diyos ang transition, no? Dumaan tayo sa ibang situation at kailangan tayo sometimes mag-struggle dahil yun ang process na ginagawa ng Diyos para tayo ay tumibay, para tayo lumakas, and especially para tayo ay manawagan sa ating Panginoon. Lalong-lalo na pag nakikita natin yung task ahead of us is always challenging. No? Halimbawa, for the Apostle Paul, ang task for him was to testify to the Gentile, to present the gospel to the Gentile. Sa iba, ang task naman is to enrich the unreached through mission. Pero sa atin, as denomination, no? Sasabihin ko na po ito, as denomination on our part, ang task po sa atin is to make disciples and plant churches. Okay? That is why we can relate to his story, okay? Because for us, Eljor, no, tayo po, meron pong territorial expansion ang challenge sa atin ng ating Panginoon. So as we face year 2025, no, we need to leave the past behind, no? Cross and face whatever challenges or circumstances na haharapin natin. Okay, any obstacle na pwede nating maharap and conquer it. You need to conquer it. This time, we will conquer not Jericho, but we will conquer our lives, our difficulties, our struggles, no? And as we move forward, mga kapatid, no, katulad ng sinabi ng Diyos kay Joshua to consecrate the whole nation before the Lord, I ask you to consecrate our lives to God. Sabi ng Romans chapter 6, do not offer any part of your body into sin. Okay, that's consecration. And then sa Romans 12, sabi rin niya, but rather offer your body as a living sacrifice.
kasalanan po ang magdadala ng distraction sa atin. Okay? Pero salamat sa Diyos na tinubos niya tayo sa kasalanan. Pero kailangan nating i-separate ang ating sarili at i-dedicate ang ating sarili do sa task na ipinapagawa sa atin ng Diyos, which is territorial by nature. We need to expand. Okay? Ang budget, maaring sa tingin natin, kulang. Pero God will provide. No, yan ang pangako sa atin ng Diyos. We need to trust God. Okay? And we need to conquer, mga kaibigan. Okay? We need to conquer. Maaring mahirap or very discouraging yung situation natin. Katulad ni Joshua. No? There is no other option but to trust God. Trust God because God's promise is consistent. Yung consistency ng God. Sabi nga ng Bible, no? I am the Lord your God. I do not change. I will remain yesterday, today, and forever. Lahat ng pangako ng Diyos, no, na-mention ko na yan sa inyo nung topic ko ay faith, is reliable. Okay? So, ang option natin is to trust God. Okay? Trust God because He is consistent when it comes to His promise. Trust God because He will be with you. Yung companionship, sasamahan tayo ng Diyos. In times of difficulty, sasamahan tayo ng Diyos. Sabi niya, lo and behold, I will be with you till the end of the age. I will never leave you. I will never forsake you. Yung pangakong yan, hindi lang kay Joshua. Nasa New Testament po yan. Okay? And of course, as we journey, may experience po natin ang discouragement. May experience po natin ang fear, and that's normal. But take heed. Ang comforting words po ng Diyos, sabi niya, do not let this book of the law depart from you. Meditate upon it day and night. Then your life will be prosperous and successful. Brethren, trusted na po ang Diyos sa ministry na pinagdaanan po natin, maaasahan po ang ating Panginoon. But we need to expand our horizon. We need to conquer our fears. We need to trust God because He is consistent in terms of all His promises. Yung pong companionship ng Diyos, hindi lamang sa masaya niya tayo sasamahan na pangyayari, sa kalungkutan, hindi niya tayo pababayaan. And His comforting words, pag tayo po ma-discourage, open His Word, read and study, and obey His Word, and you will be successful and prosperous. In behalf of my family, I would like to greet each one of you. Merry Christmas po, and have a blessed New Year. God bless you, and thank you very much. See you next year.